Yun na. Saint Ice versus Sorhenyo. Hindi ko to napanood ng live. Baka nasa ano na kami nito, nasa hotel na ni Husky. O day 1 ba to o day 2? Basta hindi ko siya napanood ng live. Eto na, husgahan na natin to. Tara. Wait lang ha. Wait. Ilang oras ba to? Hanggang saan yung battle nila? Anyway, ito na yun. Tara. Shoutout sa Pray For Us, shoutout kay Papa Kels. Nanalo ng coin toss si Sureño, pinili niya mauna si Saint Ice. Non-tournament battle yung parating. Pakinggan natin, unang banat, second side 15, Saint Saint Ice. Ice. Nalaglag daw ako na semis. Tangina ang malas. Oo, tinalo ako no katana pero ako yung mas matalas. Ba't ako nag-rebat? Yun yung tinatanong ng fans. Gago sa sobrang lupit ko, yung rebuttal ko advance. Saint Ice versus Sorhenyo. Grabe ka mag-match up, boss. May wisdom pati husay. Mas random pa ata to sa G-Clown sa isa buhay. Pisikalan game. Oo, kasi papalag to. Sakaling may props to bigla. Walang paluan ng itlog. Baka mas-scramble kita. Si GL daw nagawang mamain nung huli na pagsampangan. Si Ice Rocks daw kikailanganin pag kumulit ka't nagmatapang. Kaso kapatid kasi kita, kahit bully ka at palaban. Tsaka yung huli kong pinisikan, umiyak tsaka naban. Sasabak sa traffic? Mentos muna! Wait. Sino tinutuko niya dun? It will happen. Ang food trip sa biyahe. Alam nyo, ang kayo! mga Pachani, May Ah, Flora got the Vietnamese best. ba yan? Yung Made with the pinakilakain Chalice niya? Fort. Tangina, pinisikan, umiyak tsaka naban. Pinisikal. Sino ba huling kalaban niya? Baka ang tinutukoy niya yung 2-on-2 nila. Tapos ang napisikal niya si Apex. Akala ko itong huling laban niya. May naban na nakapisikalan niya. Tingin ko si Apex ang tinutukoy niya doon. Tangina, sobrang gangster ni Sorhenyo. Sabi niya kay Mot, have. Kay Fukuda, kaloka. Kay Krega, wale. Si Bagsik daw, ang bongga. Tanginang bukabularyo yan, ba't ako matatakot dyan? Ngayon, alam na namin ba't gusto mong laro yung man-to-man. Para di halata na bakla yan, tamang geng-geng sa entablado maangas. Siya daw si Fulayang pag tinesting pambarako karakas. Sakto ako naman 6 seconds lang natalo ang malas. Aba malamang ako lang yung MC napalag ng mano-mano ng patas. Pero matagal na ako graduate sa bugbugan at sa daragan. Nagmature na yung fanbase, dapat sa sulat na nakasandal. Tsaka natumpok ko na kung bakit kupal ka sa pagtanghal. Talagang mapupuno ng galit pag kulang sa pagmamahal. Kasi ang pagbabalik ng walang naghanap, walang nag-request sumalang ulit parang rapido. Mas kapana-panabik pa yung pagbabalik ni Zaldi ko. Okay. Nice. Walang nakapansin na absent ka, kaya palaging galit to. Walang naghanap sa'yo, putang ina, daig ka pa ng lighter na dispo. Kahit sabihin, pagbabalik niya, para may hype to sa intro, walang pake sa pagpahinga na parang zaitong nagnido. Sa tagal mong nawala, nakabalik na ako sa flip top at umabot din ng semis. May bagong meta, nagpa-Gcash sila Atoms Blizzard Triply. Si Sak, yung nagkakalat nun, nagkabisa na ng mabuti. At sa pangalawang pagkakataon, bati na si Lipram tsaka Looney. Si Poison, Ang kulit lang din no? Ang dami nang nangyari bago yung mga... Tama ba? Ang tinutukoy niya dito sa sobrang dami... Nang huling laban ni Sorhenyo, sobrang dami nang nangyari na para bang dekada na yung lumipas. Ang kulit lang din ng istorya. kakalat nun, nagkabisa na ng mabuti. At sa pangalawang pagkakataon, bati na si Lipram tsaka Looney. Si Poison nagsando. Si Fukuda tumaba na. Nasa porno na si Zaito. Nagsusuklay na si Katana. Simpleng recap kung di mo halata yung liga masagana.
para makita mo gaano kasaya sa flip top pag wala ka. Doon pala babagsak yung punchline na yun. Sa sobrang dami nang nangyari na parang hindi nga siya, parang ang angulo is hindi siya hinahanap. So, ito yung mga nangyayari sa flip top na masaya kahit wala ka. So, doon pala siya babagsak. Medyo ang haba lang nung setup na yun. Tapos, para bumagsak doon sa ganong punchline. Para makita mo gaano kasaya sa flip top pag wala ka. Pero di ba sanay ka naman na wala kang fan? Ako, sanay ako sa aircon. Pag naghangin, matatrangkaso. At natutulog nga sa ref to, di mapapanis mga gawa ko. Nung tinalikuran ka nila pagkat na exhaust, nag-iinit ka na sa tao. Nung yung fans kay GL nakasentro, dinibdib mo na masyado. Kaya di ko na kailangan na rainy season para ma-upset ka. Sa feminine mo, kahit period, magagalit na. Pero alam ko na yung reason ng gagangster pa. Para kahit man lang minsan, madamang wanted ka. Double meaning yung wanted. Wanted yung parang hinahanap o gusto siya. Minsan wanted yung tawag natin yung tinuturi, yung kahon na tinutukoy niya. Pag wanted ka, nandun ka sa larawan na yun. Anyway, maganda panimula pa rin para kay Saint Ice. Bago natin husgahan, panoorin muna natin. At yung round 1 ni Surhenyo, tara. Doon natin basihan. Man lang minsan, madam. Magandang panset ng momentum pa rin. Saint Ice as Saint Ice, yung round 1 niya. Punto, meron. Ayun. Nagsiset pa lang ng momentum. Magandang panimula. Surhenyo, tara. Mang wanted ka. Anong balat pa natin? Judges, yung wanted na punchline, nagamit ko na sa Taiwan yun, ha? Yo! Isang taon na di nakalaban. Kasi si Campo, bebe niya. 1 taon lang pala. So, mali yung info ni Saint Ice. 1 taon lang palang pahinga si Surhenyo. Sa sobrang dami niyang binanggit na nangyayari nung parang hindi magkakasya sa 1 taon yun. So, wrong info yun, tingin ko. Isang taon na di nakalaban. Kasi si Campo, bebe niya. Pero ako'y biglang tinawagan, punta salamat, pwede na. Pinaghintay mo ko't pinarusahan, tas ito kalaban, leche ka. Sobrang bitin pag sentong harang, baka kung may sayad, pwede pa. Ba't ito? Pag may sintong harang, may sayad, pwede pa. So, call out. Call out kay sayad to. Pag sentong harang, baka kung may sayad, pwede pa. Ba't ito kalaban ko, punyemes? Wala bang rapper dyang nice? Ano yan, yung arep mo na lesson? Di kaya ng budget yung price? Call out na naman. Panghimagas lang to leche. Isa to sa pang-market mong guys. Pues gagawin ko yung sorbetes, magiging buttered yung ice. Sabi nila, matakot na ako. Kasi lumang version daw ng Ice Rocks yung sa entablado ay magbabalik. Lalayo na ako, nakakatakot nga yan. Yan yung version na nangahalik. Tinan mo kanina, binanggit pa yung itlog, di ba? Tangina, wala kang duda. Enigma, naghahanap ng itlog, bakla ang puta. Nangahalik to ng kalaban, tangina, galawang pambading. Ta sa MMA, mayabang, kala mo may talent at galing. Nung pinatulog siya, lumayas. Dito, nagbabalik na din. Kasi sa flip top niya lang nagagawa na makaismak sa ring. Maka-smack sa ring. Double meaning pa rin siya, makahalik. Yung setup na nakakatakot yung dating ikaw kasi nangahalik ka. Parang merong clips doon na parang nagkahalikan yata sila ni Abra nun. So double meaning to. Mag-smack sa ring. Double meaning, mag-smack o yung wrestling. Sa tinutukoy niya kasi MMA fighter si Saint Ice at the same time yung pangahalik. Talent at galing. Nung pinatulog siya, lumayas. Dito, nagbabalik na din. Kasi sa flip top niya lang nagagawa na makaismak sa ring. Ano kung mag-angas yan dito? Hindi nga ako nabagabag. Kasi nagbanta kay Arik mismo. Pero yung sapak, di napalapat. 1 dekada na yun, iho. Puro lang amba, walang palatag. Habang ako, kita sa video, walang banta, gawa na kagad. Ako'y hindi niyan madadarag kasi laging strap.
Si Chris Delano may kasama, they just might get pop. Kahit may rock yan sa pangalan, pare, I ain't shock. Tingin mo kay Saint Ice Rock? Well, sa akin, I Saint Rock. Kaya, tingin mo kay Saint Ice Rock? Well, sa akin, I Saint Rock. Medyo hindi ko siya gets. Pa-comment kung ano ibig sabihin ng tingin mo kay Saint Ice Rock. Kasi nga, yung Ice Rocks dati, tingin mo kay Saint Ice Rock. I ain't shock. Tingin mo kay Saint Ice Rock? Well, sa akin, I Saint Rock. I Saint Rock. Mahina ako sa English, pasensya na. Sa mga nakakaalam, pa-comment nga. Bobo eh, no? Kaya daw santo kasi nagbago siya. Sige, yung pagiging fake ay gawin mo. Basta alam namin ni Chris Delano na sa weed at cocaine ay sabik to. Dahil nga sa droga, nagkakaso siya. Yung mga Fed, dinakip to. Feeling santo kang tarantado ka porke pinarade ka sa inyo? Ah, yun. Tangina mo, ano ba yan? Ang ganda rin ng setup na yun. Angulo about drugs na piling santo, saint, porket pinarade ka sa inyo, pinarade o pinarada. Ang ganda ng mga double meaning ni Sir dito. Dahil nga sa droga, nagkakaso siya. Yung mga Fed, dinakip to. Feeling santo kang tarantado ka porke pinarade ka sa inyo? So, nagiging santo kahit adik. Sa religion natin, ayos lang. Porke yung tao, tamang gamit. Agad masasabing righteous yan. Alipin ng source nga tong si Gago, kapalit pakete ng agord. Kaya pala nag-feeling santo, naging servant of the Lord. Servant. At nung huli niyang laban, doon ko nalaman na bipolar yan na lap trip. Kasi si Van pinapangaralan, tapos may reklamo yan na adlib. Astang veterano pinapangaralan yung kalaban, yan yung tactics. Tapos biglang, tanginan nyo, di nyo pa naranasang mabas ng prime na abranatics. Tanginang to iyakin. Ito ba yung tinuturing yung santo? Yung mga lines niya, mangmang? Mga ngaral, tas reklamo? Yung nasa prime ba, ganyan? Taong simbahan nga tong nerdo kasi halata naman dyan. Kasi pagkatapos niyang mag-sermon, magwawain naman yan. Ah, fuck. Porque nakaranas lang ng hate, bait-baitan tong si Gago. Ako walang balak maging fake kahit kamuhian at matalo. Banal-banalan yan sa stage para pakitungo niyo mabago. Kasi daw aangat ang saint kapag binubuhat ng tao. Gusto mo magbait-baitan din ako? Game, mabait na sur. Eh. Isa pa, game! Shoutout kay GL dyan, oy pare. Ako'y kaibigan mo't katambal. Yung mga pananakit ko dati, yun ay mali ko na paandar. Nasuspend na nga ako, grabe. Ako'y muntikan pang matanggal. Kaya nagsisisi na ako, pare. Kasi hindi kita nasampal. Kasi wala akong pake kahit mag-init dyan ng hater. Kaya itong galo motivated o pati na rin yung glazer. Habang santo, pag sa battle, pang sagrado nga ang way. Kailangan niya yung mas palagi para lang mag-pray. Para lang sa crowd nagiging pleaser upang mabait yung siyang tratuhin. Kaya nung na-issue ko kay GL, doon lang naisipan na hamunin. Pues mananatiling kontrabida, kayo ay di ko aamuhin. At kung kay GL ako nasira, fuck you, hindi ko aayusin. Nice. Halos dikit lang din, halos pareha sila nung energy ng round 1. Saint Ice may mga magagandang punto. Medyo wrong info para sa akin lang yung parang sa sobrang haba nung sa bagay, angulo naman ni Saint Ice yun. Kaya lang kasi yung nagsalita si Sir na parang isang taon lang siya nawala. Na parang hindi yung mga bagay na binanggit ni Saint Ice na nangyari nung wala kuno si Sur ay parang hindi naman nangyari talaga noon. So parang hindi na research ng maayos. At the same time, mas natripan ko lang din yung rhyme scheme at 4-bar set ni Sorhenyo kung paano niya ikabit-kabit yung rima para bumagsak sa punchline at itong pa-ender neto. Konting-konti lang, halos pantay lang siya eh. Pwedeng kay Saint Ice din, performance, may mga punto. Pwede rin kay Sorhenyo, depende sa panlasa mo. Pero ako, konting-konti lang lumamang sa akin dito, Sorhenyo. Natripan ko yung kung paano siya mag 4-bar set, yung rhyme scheme, halos unahan, gitna,
dulo, halos magkakabit-kabit siya hanggang mapunta sa punchline. So, mas malinis na pagkaka-4-bar set at pagkakalagay ng mga rhyme scheme, habang kay Saint Ice, yung mga punto, ayun. Para sa akin, konting-konti lang, siguro mga 8/10 kay Saint Ice, 9/10 Sorhenyo, mga ganun. Or 8.5 kay Sorhenyo, 8/10 kay Saint Ice. Konti lang, 0.5 lang. Pwede ring, kahit anong kanya-kanyang trip, pwede ring Saint Ice, pero mas natripan ko talaga Sorhenyo sa round 1. Tara! Using! Di daw siya takot sa Glazers o sa Dunggalo. Panay flexing lang din. Sige nga, bungguin mo yung fanbase ng SB19. Yung wine, 18. wine. Yun yung sabi ng ulupong. Yung wine. Yun yung sabi ng ulupong. Kasi magkakalat ako ng dugo para nadapa sa komunyon. Pero dehado talaga ako dito kay Sur. Mabangis na kaduelo to. Parang Black Panther lang na suit. Matalim mga pyesa mo. Oh, okay. Lahat ng technique tsaka tools. Magaling at kumpleto to. Halata naman simulat sa pool. Ang laki ng sombrero mo. Sobrang hip-hop, pati yung sombrero loose din. OG ka na yan. Ang laki ng room for improvement, tapos konti lang laman. Kasi alam niyo yung tunog mo. Ang ganda nun, ang simple, pero ang ganda nun. Room from improvement, tas konti lang laman, yung tinutukoy niya yung ulo, kasi nga malaki sombrero. Ang simple, pero ang ganda nun. Pati yung sombrero loose din. OG ka na yan. Ang laki ng room for improvement, tapos konti lang laman. Kasi alam niyo yung tunog mo, Tus. Yung iniinsulto niyo palagi. Kesyo sa wordplay lang yung focus, tas walang punto yung atake. Tipong yung mole gagawing mall. Yung minus gagawing minus. Yung wine gagawing wine. Makakapuntos pa yun, grabe. Pwes di yun galing sa Tigamotos, puta si Sur lahat nagsabi. Tangina, no, parang may na-predict siyang linya dun, Lamang daw to sa akin kung isusukat yung mga barang nilista. Kasi mas madali daw na makuha na parang inis niya. Malamang madali magets ina-acting mo. Ganto siya, parang airport. Madami signal bago makalanding. Ganto si Dr. Strange kung nakabatak siya ng 1 week para makuha ang yung konteksto. Tsak may action siya palagi. Tangina. Matanong ko lang, Surhenyo, jabawakis ka ba dati? Ganda nun, tangina. Ang gandang silip ng angulo nun at kung saan siya bumagsak, tangina. Yan, punto siya. Lakas nun. Punto siya. Kasi, tangina tol, sining to. Tapos point-based, malamang sa isang tunog na lang patungo. Parang deal or no deal, puro showcase, tas walang laman laro mo. Palamuti ang bars in the first place, dapat may aral yan sa dulo. Anong silbi na magandang wordplay kung wala naman yung punto? Parang motor ni Shaboy, ganun lang din kalalagyan. Kasi dudurugin ko sa stage tong madali na masakyan. Tangina. Nakaisip agad ng ng paningit na linya. Pero malakas to magrebat. Yan ang di nyo nalalaman. Kaya nga magrebat kahit yung battle tapos na, tapos hindi siya yung kalaban. Kasi sabi niya kay Plasma, sabi niya kay J-King, sabi niya kay Harlem, puro sabi-sabi to. Tol, ultimo si Zenlook, sabi sa akin, pakisabi sa'yo nung pinagsasasabi mo. Nakaasa sa line map, nakakabuisit ka tropa. Pag may nag-joke, mas malakas niyang uulitin ang puta. Kamote rider siya'y na-stock, sa ibang linya kumuha. Sige, magdala ka lang ng Mac sa akin pang Ilya Tupuria. Hindi ko alam yung Ilya Tupuria na tinutukoy niya, pero ang ganda dito yung rhyme scheme na ginagamit ni Saint Ice. Pero yung punchline, hindi ko alam, kaya hindi ko mareakan. Sige, magdala ka lang ng Mac sa akin pang Ilya Tupuria. Gets ko yun yung Kamote Rider, magdala ka lang ng Max o N-Max, yung Ilya Tupuria, hindi ko alam yun. Tagatong Mac, tad-tad pagkat.
bagsak to sa bigayan, basbas to kada pagtatak, pambangkok na likaan, taga-Bagyo kapag kaakyat, papako sa himlayan, at saktong-saktong wangod ka, pambato ang linyahan. Yung bagong pinapakita tas naka-all-in daw. Dapat Enigma sabihan mo Yan na. yan ng ballin, chow. Walang tira sa liga dyan sa bangko, sit down. Malaroon man magsigapan na ilang to rebound. Daming hit makikita na mala-rolling loud. Walang it yung pabida na paka-corning clown. Para sinasapi ang daming ang boses, wow. Panay linya ng iba laman ng all 3 rounds. Ha? Mga menekos laman ng berso, pagkasemento, malabadang, malabandedo, tanga na yan. Tapos sa ebol papalaman, wala konseptong idinisenyo o inimbento, mahalaga, mag-eksperimento kang elemento, engot, henyo ka pa naman. Galing, galing, galing. Iwan na yan sa la... Ganda ng flow, ang ganda rin ng binagsakan ng punchline. Engot, henyo ka pa naman. Iwan na yan sa laro, indinaya lang to. Putang inay, ang kap mo, hindi kasya sa'yo. Pansit Canton ko, may Ay, hindi, peanut ayoko butter niyan. at oyster sauce. Easy peasy. Oy, wag nyo araw-arawin yan. Buwan sa month lang yan. Ang dami ko na naririnig na gano'n pero effective din yung ginawa niya. Yung kung ano yung sinimulan, gano'n dun din babagsak yung ender. Anyway, mas malakas tong round 1 ni... round 2 ni Saint Ice kumpara sa round 1. Lalo yung mga angulo, yung Jabberwockies, tapos yung mga rhyme scheme niya. Mas malakas to para sa akin. Anyway, bago ko i-judge, gusto ko muna pakinggan yung round 2 ni Sir Hoenyo. Tara! Yo! Yo, yo! Yo! Pinanood ko yung laban niya kay Poison. Sabi niya, Ayan na, sabi niya. Na-predict, sabi niya. mananalamin ka sa aking rounds, kaya patay ka sa bagwa na to. Bagwa. Tama naman. Bilog yung salamin doon sa gitna niya. Pero ang nakakatawa lang ng bongga doon, hindi niya winordplay yung buong bagwa kasi may naaalala siya sa mga octagon. Octagon, no? Hindi mo malimutan yung nangyari? Tangina, lipas na yun. Tsaka kita doon sa laban, pare. Grabe ka, tigas mo doon. Pinanood ko yung laban niya sa octagon. Kala ko si Gago, interesting. Ayun, nung pumasok siya sa octagon, etong si Gago, interesting. Yung katawan niya, men, nag-elevate. Hinimatay kagad nung na-straight. May katangahan nga yung Saint. Porque merong art sa MMA, puta sa canvas siya nag-faint. Ang gago. Trying hard na MMA fighter. Di naman nabilang yan sa greats. Tas pag sa battle, Jason Eibler, yan yung hinihirit niyan sa stage. Astang lumalabas yung anger at nagiging hoodlum yan sa rage. Ulul, kaya ka Jason Eibler, natutulog ka sa cage. Tangin na. Paano? Kaya ka Jason Eibler natutulog ka sa cage o sa kulungan. Which is, si Jason Eibler kasi nasa loob. Ulul, kaya ka Jason... Hindi naman lingid na yan sa ibang nakakaalam. Astang lumalabas yung anger at nagiging hoodlum yan sa rage. Ulul, kaya ka Jason Eibler, natutulog ka sa cage. Paano hindi ka doon mababaon? Eh yung mga vices mo, madami. Kung dumudurog ka't nagdadamo, yung mga practice mo, wala pre. Kahit magbuhos ka ng ilang taon sa mga Aikido at karate, hindi ka mahuhulma sa octagon kung ikay out of shape palagi. O, sa ilang taon niyang pag-iensayo, wala ding na-achieve to. Hindi niya nakuha yung kampyonato at karangalang ginto. Tingnan mo nga naman yung tadhana, talagang ang labo din, no? Kasi kung kailan ka natulog, dun pa nawala yung dream mo. At dahil sa piso daw napilak, kay Apex Abra yan na lose. E di nagmistulang crucifixion yung kapalaran niyang na-choose. Eh kasi kasama nga ng Kristo na ipinako dun sa krus. At saktong pilak din yung reason ba't mga gagong yan natus. At nung iniwanan niyan ni Chris, siya'y nagkahit nung nagsolo. Siya ay nag-shine at nagningning at nung inalis niya tong bobo. Kaya ba't Saint Pangalan Beach dapat stain ka lang loko? Kasi nung nawala ka dun sa Chris, ayun, kuminang siya ng todo. Oh, masyadong pilit na ba yung stain? Walang konekta yung lakas.
Di ba dating teammate niyan si KD, edi connected yan sa RAS. Oh, ngayon yung KD, babad sa KD Rockets. RAS. Di ba yun yung topic at konsepto? Tipong marami siyang konserto. O itong RAS, nagpakasanto. Di ba na-stuck sa Sacramento? Anong walang Ganda nun. ulit? Ganda nun. Ang ganda nun. KD, Russell Westbrook, Sacramento. Ang ganda ng NBA reference niya. RAS, nagpakasanto. Di ba na-stuck sa Sacramento? Anong walang connect? Ganyan mag-wordplay, tanga ka. Di mga wordplay niya? Dahil daw duling si Jonas, kaya meron siyang foresight. 4 foresights. Tinanggal yung S, tang ina Harlem alapag ka din. So tinanggal mo yung S sa sights para maging sight lang, chong. Di mo pa tinanggal yung isa pang S sa sight, total, height lang yun. Ano ba tong kalabang ko, punyeta? Nag-uumapaw na tanga. Nagbabawas ka pa ng letra, nakukulangan ka na nga. Tas laban niya kay 30. Yung complementary, ginawa niyang complementary. Sobrang weak doon, parts. So yung elementary, pwedeng elementary para maging lithium bars. Ano daw? Elementary, lithium bars. Dapat ganyan mag-wordplay, brother, hindi mga wordplay mong hilaw. Lithium bar, may mass, nagmatter, o diba solid pagbitaw? Kaya round mo na at sana gago, yung mga bara mo maklaro. Kasi kung ganyan pa rin malabo, sa isang gaya ko manalo. Kung puro wak pa rin ang baon niya, wala ring pagbabago, makikita nyo yung santong yari sa kamay ng tao. Eto, mas nakuha ni Saint Ice sa akin to. Ang dami magandang punto. Yung rhyme scheme at 4-bar set ni Sorhenyo nandun pa rin. Kaso may mangilan-ngilan na hindi din talaga bumabagsak ng maganda yung punchline. Sa round 2 naman ni Saint Ice, ang dami magaganda rin doon. Yung Jabberwockies, yung ibang punto niya pa, yung rhyme scheme niya rin, yung flow, yung nag-flow siya na bumagsak sa henyo, etc. So, konting-konti lang din. Halos parehas lang sa round 1. Parang 0.5 lang din para sa akin. Pwede rin kay Sorhenyo to kung babase ka doon sa 4-bar set, sa rhyme scheme. Pero para sa akin, meron kasing ganun din si Saint Ice sa round 2. May 4-bar set siya, may flow, mas kompleto, may jokes. May mga punto din talaga na mas tumatama kay Sorhenyo. So, konting-konti lang. Saint Ice ako dito. Round 1, Sorhenyo. Round 2, Saint Ice. So, eto na. Dito na papasok yung round 3 kung sino makakuha nito, malamang siya na ang panalo. Round 3, tara. May nanalo na dito pero para sa akin lang yun. Kung sino yung pipiliin ko. Laglag daw ako nung semis. Kasi laglag siya nung finals. Yun yung pinagyayabang niyan. Tanga yung finalist 12, yung medyo champion, 2 lang. Di ba, G-Clown? Tangina, kinocall out si J. Clown na. Wordplay ka na naman. Walang katuturan tong leche na to. Mzite, next motos, pwede na to. Pero bago yung last round, seryoso. Gusto ko muna magpasalamat sa suportang nyo sa liga. Kahit krisis at lubog ang moral. Pinag-ipunan ticket, nagtiis sa pila. Basta mapanood lang tong card. Napakamahal pa ng gasolina. Malapit na ako mag-promote ng sugal. Tapos si Sorhenyo naniniwala sa flat earth theory. Wala na to sa lugar. Henyo na naniniwalang nakatira tayo sa isang dambuhalang pizza bugok. Flat earther ka. SIM card mo globe. Tangina, solid na one-liner yun. Gago. Flat earther ka pero SIM card mo globe. Smart ka ha? SIM card mo globe. Smart siya eh, no? Saan niya kaya naisip yun? Smart, son! Siyempre, dito. Kung flat man yung mundo, ay tol, wala ka namang naaapakan na tao. Pero sa flat earth theory, yung hangganan ay ice wall. Di ka makatatagos, gago. Kasi bilog ang mundo. Alala mo nung minatapobre mo si Mot,
Yung sa pang-hiking na sapatos, naka-fila Grant Hill ka nun, pero siya yung nag-uphill pagkatapos. Pati si GL Prines mo, tol, mas nag-click yung IT pagkalaon, kakatulak mo sa chest nung gold, nakuha niya yung One Piece pag-aahon. Di ba pagkatapos nun, bumigay sapatos mo, yung karma lap trip talaga, boss. Puta, humiwala yung soul, parang anak na sinacrifice ni Thanos. Yung Nice. kampo umabot sa tuktok at sa flip-top summit nakaraos, at dun mo na napagtanto. Sana may pang-hiking kang sapatos. Bilog ang mundo. Ang ganda nito. Ang ganda no kung paano niya siniset up yung para dito sa story na to at yung punchline na to. Ang ganda lang din nun yung kung naniniwala ka sa flat earth, ang theory doon ang nakapalibot sa atin ay puro yelo, tapos ang kalaban mo ngayon ay si Saint Ice. Ang ganda niya, ang ganda rin nung laro niya doon. Sana may pang-hiking kang sapatos. Bilog ang mundo. Kahit yung One Piece reference, solid, tangina. Pati yung soul na sinakripisyo na anak ni Thanos para makuha yung stone. Solid yun. Gapang sa work. Gapangin mo. Mentos muna. Alam niyo ba, idol ko talaga si Mot eh. Kaso kamakailan, may nakahalap akong info. Tangina idol, bakit naman? Nagpatalo ka daw dito. Oo, tinalo niya daw si Mot. Piniplex niya masyado. Pinangangalandakan na yung bata chinibog. Jeffrey Epstein Tagalog. Pero bakit pag-usapan mga goat, di kami ni-mention ng tao? Wala kasing nahawa sa buga mo, walang influence sa gawa mo. Wordplay Surhenyo. Kaya tong champion na sunugan, sa akin lapnos, sa sobrang lakas ko. Wala kang tumatak na linya, doon palang usapan natin tapos. Kasi saan ba nakilala to? Sa pandidistract ng MC. Yan kinagisnan mo stilo. Puta panis sa'yo si Cripply. Live ka mag-reaction video. Kaya nakakatawa lang, gusto maging best in this league. Hindi nga mapangatawanan yung respect the MCs. Saan ba nakilala to? Sa paggamit ng props. Diba? Kasi kailangan niya ng gamit para may tira na panalo. Katangian ba ng champion, mga pinagagawa mo? Maglalabas ka ng pansit para yung linya instant na sa tao? Para may sabing may branding at pinakita ka na bago? Gusto mo ng props? Ganto mag-props. Boss Arik. Mami, baka sabihin scripted. Kayo magtaas ng gamit, gagawin ko na topic. Diba? Kasi yung mga freestyle ko na to, hindi sasablay. Nagtaas siya ng sketchbook kasi pag ako nag-draw, nakamamatay. Tangina. Ayos yun may dalang sketch. Teka. May dalang libro sa unahan? Na hindi naman halos typical? Hindi. First time ko makakita na nanood sa harapan na may dalang libro o sketchbook. First time ko makakita niyan. Puta, ito kalaban ko, tangina daig ko pa na pongger. Pinapakita niya yung lineup, guguhitan ka na sa poster. Ano? Meron kasi pinamimigay dyan sa flip top na nakaprint yung lineup o yung poster. So may nag-angat? Okay. Ganyan mag-props. Diba? Dapat mag-focus ka na, Brad. Pinakita niya yung Aqua Plus kasi binubuhos ko lahat. Aqua Plus, pwede. Aqua Plus, may mga nagdadala na... Aqua Plus, tubig. Okay. Diba? Kaya wag ka na dito. Gumawa ka na lang ng mga baduy mo na love song. At pinapakita niya yung t-shirt ngayong gabi ako yung champion. Ganyan mag-props. Dapat galing sa iba. Sila pa nagbigay armas para lang paslangin kita! Malakas to. Kung gantong estilo yung gagawin, yung parang gagamitin mo yung crowd. Pero eto, hindi ko kasi napanood ng live to eh.
Pero first time ko talaga makakita ng nanood ng live na may dalang sketchbook sa harapan. Yung Aqua Plus, medyo pwede pa eh. Kasi actually, bawal magdala ng tubig dyan sa loob. Sa mga, yung mga artist lang eh. Champion, damit, etc. Sige. Medyo hindi lang ako, sorry Saint Ice medyo hindi lang ako naniniwala. Medyo hindi lang. Pero kung talaga on the spot ang lakas na ito. Medyo hindi lang ako naniniwala ng konti. Medyo hindi lang. Para sa akin lang bilang isang freestyler. At saka nakikita yung ganong klaseng venue o tao na bihira talaga. Parang first time ko makakita ng nanood ng live na may dalang sketchbook. Yun lang. Medyo hindi lang ako naniniwala. Pero kung totoo man to, ang lakas na ito. Finishing. Galing sa Finishing. liga na debate, tas panay ka fallacy. Wala kang linya tumatako kahit na maparody. Kay Jason X, pugot na to, magagawa kang casualty. At tamang flat earth theory kasi sa mundong to wala kang gravity. Okay. Ang lakas nun, tangina. Pero yun nga, kung purong freestyle talaga at on the spot yung ginawa niya kasama yung crowd, ang lakas nun. Medyo hindi lang ako naniniwala. Ako lang to, hindi lahat to, ako lang to. Wag niyo akong pansinin. Ako lang. Pero ang lakas na ito, paangat lahat ng round paangat yung round si Saint Ice. Ito pinakamalakas niya para sa akin, round 3. Anyway, Sureño, tara, bawi. Yo! Nag-freestyle pa siya gamit yung mga props dyan. Para kunyari, merong aksyon. Tangina mo, nakita ko yan kanina sa likod. Kasama mo lahat yun. Tangina. Ulol! Pakyo! Tanginan to, cheater. Ulo, ayan o, kita ko yan, nerto. Ayan o. Ang gandang rebat nun. Tangina, sabihin ko ba yung nakita ko? O wag na. Hindi, sige, reaction video ko naman to eh. Sabihin ko ba? Wag na. Ano, tingin nyo? Medyo, parang naging patotoo kasi sinabi ni Sureño. Actually, may mga kasama si Saint Ice nun sa backstage eh. Ang dami nila eh. Oo. Tangina, hindi ko malilimutan to. Second sight. Nakita ko nga si Saint Ice, parang andami, may mga kasama siyang iba, random. Parang mga 6 yata yun. Kaya pinagtataka ko talaga, first time ko makakita nung lalaking may hawak na libro, ano man, dyan sa harap. Kung nakita ni Sureño yun, ang lakas ng rebat na to. Kung nakita niya rin yun. Pero po tayo na solid, ang gandang panggago ng rebat na to. Nerto. Ayan o. Hoy! Tangin. Ang galing nun, agaw momentum. Galing nun. Pag na-rebat niya na maayos to, burado yung ginawa niya. Hoy! Tangina mong naka-champion na t-shirt, gago ka, wag kang pabida! Yan salamin na suot mo! Nakita ko yan kanina, suot niya yan kanina! Bobo! Pakyo! Nice. Tingnan mo ha! Huli ka! Okay, huli! Dahil sa rebat ni Sureño na to at sa nakita ko rin ng second sight, para sa akin, burado yung part sa round 3 na yon ni Saint Ice. Burado yun para sa akin. Inikisa ni Sureño yun. Hindi ko alam kung nakita niya rin yun, pero ako kasi nakita ko talaga sila Saint Ice nun na may kasama siya. Hindi ko lang namukhaan, pero alam ko nasa anime yung kausap niya nun eh. Pero para sa akin, ito personal ko na to. Burado yun, yung angulo ni Saint Ice na yun. Dahil dito sa rebat ni Sureño. Tangina mo ha! Nag-iba-iba pa kayo ng pwesto, mga ulul! Tangina! Wala na, pinako na. Sinarado na yung pinto, pinako pa. Burado yun. Burado yung angulo ni Saint Ice na yun. Yung round niya. Yung parte ng round 3 niya na yun. Burado yun. Oh, alam nyo bang wrestling din yung hobby niya? At yan ay isa sa kanyang skill set. Siya ay kilalang Mayhem Branigan.
O di ba pangalan niya pang dipshit? Pero dahil wrestler nga si Branigan, at sa ganyang larangan niya na gifted, ay na-apply niya na rin sa battle rap yung atake niyang scripted. Tangina. Oo, yung freestyle na may topic, na-dissect ko dyan yung gimmick. Gago. Ano bang piliin dyan ni Arik? May naka-ready yung pansingit. Putang ina. Bukod sa naribat niya yun, parang may gantong angulo si Sorhenyo na papasok dahil sa ginawa ni Saint Ice. Putang ina. Lakas na ito. Kung tama yung nasa isip kong mangyayari ha. Gimmick, ano bang piliin dyan ni Arik? May naka-ready yung pansingit. So kung naging topic niya si Kuya Kebs, ano yung atake mong panghirit? Na para kang si Kuya Kebs kasi yung imahe mo nag-vivid? Sa stage, lahat ng pwede niyong makita, nakapaghanda na yan si Iho. Pinapalabas niya lang na freestyle para mas lalong impresibo. Kaya nung sinitaton ni Saki, o di ba bigla ang nagpabibo. Sa turntable siya lumapit na siyang palaging nandirito. Pati yung battle water kay Jonas, palaging meron yan dito. Tangina. Tangina. Nice. Putang ina, nice. Ang ganda nito, ang gandang act ng ginawa ni Sorhenyo dito. Meron yan dito. Shit. Tubig ko yan. Nice. Ulol, sa pag-i-scripted mo na freestyle, kala mo yung movement mo wise. Kami hindi mo mamimisguide sa mga stupid mong lies. Kami hindi mo mamimisguide sa mga stupid mong lies. Oo, yung freestyle niya illegal kasi sinulat yan, guys. Kaya si Duling dun yung nabitay, mas naging crooked tong ice. Oo, lahat may pre-made siyang handa dyan. Binilin lang ka lang yan, Arik. Mas bibilib kami kung grab bag, yung tipong di alam yung gamit. Yon, At kung tama triplet- yon. Di alam yung gamit. Parang may isang tao talagang maglalagay. Yung nauso to dati, freestyle kung ano yung mabunot. Doon talaga. Elibs ako nun. Or kung ako mismo, personal, nang hindi talaga ako kontsabahin. Mas bibilib kami kung grab bag, yung tipong di alam yung gamit. Tama. At kung trip niya din yun, fuck that. Mamamatay yan ng mas tragic. Iba yung trip ko, tol, pag grab bag. Kasi bangkay niya lang yung topic. Shit. Doon nga kay Saki, sobrang wak. Yung mga bara, pambudoy. Kahit dinamihan niya ribat, talagang nabody bag to boy. Kaso may pre-med pang ulan. Kaso may pre-med pang ulan na siyang inasahan niya ni Doy. At nung tumiming yung ulan, nagkapag-asa yan tuloy. Porque nagamit mo ulan, biglang nanalo ka na doon. Tas sabi mo, ikaw si Iceman? Oo, para kang ganon. Marahil nga ikaw si Iceman yan ng final mo na form kasi lumalakas ka lang kapag may backup ka na storm. Fuck. Pag Tangina. 30 ka na, Ang ganda dapat nung X-Men triple boost reference ang niya adult dun. lakas with Birch Tree Adult Boost. Iba ang prime time sa Pinas. Kahit Ako. timeout ka, tuloy ang laro. Oh, yung Ganda nun, X-Men reference, solid. Ang ganda na, ito na yun eh. Ang ganda ng rebat ni Sorhenyo, yung kung paano niya binasag yung ginawa ni Saint Ice. At the same time, meron pa siyang round 3 na gantong angulo na talagang tumama kay Saint Ice na tingin ko binubura yung round 3 ni Saint Ice. Unti-unti kung kay Saint Ice na dapat yung round 3, ang lakas nun eh. Pero nung nagsimulang magrebat si Sorhenyo, parang unti-unti niyang binubura yung round 3 at pinapalitan niya na parang alis ka dito, akin ng round 3. kasi lumalakas ka lang kapag may backup ka na storm. Oh, yung fake rain freestyle niya na-expose kasi hinanda mo yun, bangag ka. Tapos tinimingan mo yung storm at nung natsambahan, pakak na. Kaya tanungin na natin yan, boss. Para mga tao dyan, alam na. Sinasabayan ka nga ba ng Diyos o ikaw yung sumasabay Sabay sa kanya? Tangina. Para line kay Rapido ni Smaglas gumamit. Stop mo muna yung time ko, Arik. Ituloy mo na lang pag ulan na. Nice. Maghintay ka muna, Gagi. Yung mga freestyle ko, maganda. Signal, go signal, report. Wala. Ngayon sa champion ng sunugan, itong kalaban lapnos, sa sobrang lakas ko, hindi umulan. Natakot yung Diyos. Tangina. Kasi tangin ang ulan niya.
yan. Tangina. Sinisime, ano na eh. Sinisemento na eh. Nilalagay na sa kahon eh. Ayun yung linyang ano eh. Parang eto na, wala na, finish na. Burado na. Burado na yung round 3. Kasi tangin ang ulan yan. Sana tumigil na pagdalaw. Kasi dahil sa ulang yan, may mga politikong nagdakaw. Kaya ako nga pinapatay itong nagpapaulan kasi sino bang may ayaw? Di ba lahat kayo gusto mamataang bumalik yung haring araw? Kaya, kung ikaw yung stormmaker pinagpala ka before, pues dala ko stormbreaker ito'y palakol ni Thor. At sa palakol ni Thor, patay tong asshole, Brad. Ganyan ako sumisibak paggamit Axe of God. Wasak, pinakita niya na trick din nagwagi sa bar play. Kaya makikita na sa clip sa mga reels at my day na nagapisa sa legit at na-defeat sa fireway. Kasi ngayon ay tag-init and this is not a nice day. Shit. Binura ni Sorhenyo yung round 3 ni, ano. Buong round 3 ni Saint Ice, binura ni Sorhenyo. So 1 Sorhenyo, 2 Saint Ice, pero yung round 3 binura. Burado. Pwedeng ano eh, pwedeng magtabla yung 1 and 2, pwedeng dikit na yon. Pero nawala ng round 3 si Saint Ice, binura ni Sorhenyo. So malinaw na Sorhenyo to. Tangina. Ang ganda nung rebat, ang ganda nung angulo. Solid. Congrats Sorhenyo, lakas nun po ina. Hindi. Parang kay Apok versus Tipsy, di ko ata nakita yun yung parang round 1 pa lang. Parang binura na yung round 1 ni Tipsy dun sa round 1 ni Apok. At ngayon dito, sa Sorhenyo versus Saint Ice, round 3 ni Saint Ice, binura ni Sorhenyo. Malinaw sa akin, Sorhenyo to. Nice game. Akala ko talaga Saint Ice eh. Pero wala eh, putang ina, binura ng round 3. Second side 15. Sorhenyo versus Saint Ice. Mag-ayos pang beses para sa kanilang pareho. Yeah! Ang bata ng Urado, 3-2. Oy, dikit. Pero yun yung mga laban ng patalo tayong lahat. Pero bata ng Urado, 3-2. Mag-ihay tayo lahat para kay Sorhenyo. Nice game pa rin. Sa sobrang lakas ko, hindi umulan, natakot yung Diyos! Nice game. Magandang laban pa rin. Dikit lang siya, dikit na laban, pero tangina, iba yung round 3. Iba talaga yun. Binura eh. Congrats Sorhenyo. Congrats pa rin kay Saint Ice, napakagandang laban. Yun, sa Sabado Dayo Podcast with Enigma, Part 2. Napakaganda ng mga napag-usapan namin yan. Abangan nyo.